Matanong ko lang ang mga loyalista. Ito about sa war on drugs nung administrasyon ni Pangulong Duterte. Matanong ko lang sa inyo, nagustuhan nyo ba ang war on drugs noong administrasyon ni Pangulong Duterte? Sige, pasok sa comment section. Sumagot ang mga loyalista. So meron pong tanong si Hunter, isa po siyang DDS fanatic. Tinatanong po niya kung nagustuhan daw po ba ng mga loyalists ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So dedicated yung tanong niya para sa mga loyalists or siguro mga original supporters ni PBBM. Pero siguro naman ako ay may karapatang sumagot or magbigay ng insights kasi I support the government and I support the President and his policies, especially dyan po sa paglaban ng ating pamahalaan kontra droga. Mas gusto ko ngayon kasi hindi po madugo at walang masyadong nagbubuwis ng buhay sa partipon ng mga kapulisan at ng ating mga kababayan. So siguro naman po may karapatan akong sumagot because I support the government and his administration. So ito po yung tugon ko. Wala po sigurong best way na sagutin yung tanong ni Hunter kundi ipakita sa kanya yung mga balita po patungkol po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sabi dito, Duterte's war on drugs, a massive failure. Dito naman po, sabi dito ng isang mambabatas, Duterte himself had declared drug war a failure. Sabi dito sa The Diplomat, Philippine Drug Enforcement Chief admits problems with Duterte's drug war. I think si Senator Bato de la Rosa ito na umamin na meron pong problema, no? Inadmit na may problema sa drug war. Pwede niyo pong basahin yan. If I'm not mistaken, si dating PNP Chief Bato de la Rosa ang sabi niyan. Pwede niyo pong i-double check. Ito pa, sabi dito, Duterte admits Philippine drug situation had worsened. O, si dating Pangulong Duterte na mismo umamin, mas lalo daw lumala yung problema or sitwasyon patungkol dyan sa droga na yan. And then, ito pa, Philippines, Duterte admits murderous drug war is unwinnable. Hindi daw kayang ipanalo. Si dating Pangulong Duterte pong umamin yan. And ito pa, Duterte war on drugs failing. UN figures show. At ayon naman po kay President Marcos, sabi niya dito, abuses in Duterte drug war says syndicates grew stronger and wealthier. Mas lalo daw lumakas ang mga sindikato at lalong yumaman. Ayan mga kababayan, ayan po yung nabasa natin sa mga balita. Ang mga balitang ito ay meron pong mga matitinong basihan, factual basis, at meron pong pinagkukuhanan na data. At yan nga po mga kababayan, si dating Pangulong Duterte at si dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay umamin po na failed po yung kanilang tinatawag na war on drugs. Tapos bukod pa doon na ang dami pong nasiwalat. Kung nanonood po kayo ng hearing sa Congress, Quadcom yata yun, kung di pa ako nagkakamali, ang dami pong nabulgar na talaga namang mapapaisip ka, may mali. Maling-mali po yung paraan nila. At ano pa, yung mga sinasabi di umunong kumpare, si Peter Lim, and then yung economic advisor, si Michael Yang, lahat sila, yung pangalan nila, lumabas na link at sinabi pa ng PIDEA, di ba? Tapos nasaan na po sila ngayon? Wala na po, hindi po sila makita. Hindi natin alam kung nagtago o tumakas. So sila po ay malapit sa dating Pangulong Duterte at sinasabi nga nung iba, kumpare. Tapos yung isa nga po ay naging economic advisor. Tapos yung mga sinawalat pa ni Las Cañas, ni Matabato, ni Asierto, no? Talaga namang mapapaisip ka na. Or, alam nyo yun, sinasabi na connect mo na lang daw yung mga dots. Connect the dots. Tapos, yung pang mga patong-patong na kasong isinampa ni Senator Trillanes kay Congressman Pulong, yung anak po ni PRRD, at dun sa kanyang manugang, yung husband ni BP Sara. Yung mga akusasyon na yon, although wala pang desisyon ng korte, according po kay Senator Trillanes, may ebidensya, may mga witnesses, may probable cause. No? So talagang nakaka-turn off. Yung sa dami ng nagbuwis ng buhay ng mga inosente, mga collateral damages, yung mga mistaken identities, in short, mga inosente na nadamay dyan sa war on drugs na yan. Tapos, pati din sa hanin ng kapulisan, may matitinong polis na nagbuwis ng buhay. No? So don't get me wrong. Hindi lamang po buhay ng mga inosenteng sibilyan ang pinahahalagahan natin dito. Pati buhay po ng mga pulis natin, mga kapulisan natin na matitino, na
nagbuwis ng kanilang buhay para lamang dyan sa failed drug war. Magulo, messy, disorganized, out of control na drug war na iyan, na mismong dating presidente po ang umamin. No? So, ang daming kapulisan natin, matitinong pulis ang nagbuwis ng buhay dyan, pero at the end of the day, failed pa rin naman pala. Umamin po sila failure daw. Kaya nga gusto ko po yung polisiya ng kasalukuyang gobyerno ng ating Pangulo patungkol dyan sa paglaban sa pinagbabawal na gamot, sa droga. Mas gusto ko ngayon, hindi madugo, para sa akin organized, walang masyadong nagbubuwis ng buhay, pero may nakikita tayo na malalaking halaga ng droga na nahuhuli, na nape-prevent na mabenta sa market. Nung nakarang administrasyon, ano po yung nababalitaan natin? May mga bilyong-bilyong halaga ng droga ang nakakapasok sa custom. Tapos itatanggi, wala daw yun, kahit yung mga canine sniffing dogs na ang nagsasabi na talagang trained, no? Tapos malalaman mo, aaminin din, meron pala talagang nakapasok na hindi na nakita, nadala na sa market, nabenta na. So sayang, ang daming nagbuwis ng buhay sa kapulisan at sa mga inosenteng sibilyan, pero andun pa rin, naging talamak pa din. Kagaya na lamang po nung kaso ni Kian, nagmamakaawa na may pasok pa siya, may exam pa siya bukas. Pero may ibabalik pa ba natin ang buhay ng bata? Again, hindi lang po buhay ng mga sibilyan, pati buhay ng mga polis. Ang dami po kasi mga bad cops na sinamantala ang war on drugs para sa kanilang pansariling interes at sa kanilang mga advantages. Nalalaman nga po natin ngayon sa hearing sa Congress na meron daw tinatawag na reward system. Yung binibigyan ng reward, yung mga siguro nakakatumba o nakakadali ng mga hinihinalang suspect. Hinihinala pa lang naman Tapos ito, mga kababayan, itong balitang ito, hindi na natin mababalik ang buhay nila. Hindi na po mayakap ng pamilya nila yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang padre de pamilya, anak na nasawi. Meron pa nga minor Tapos meron pang sinasabi ng laban, pero nakaposas yung nanlaban. Nakaposas yung kamay nasa likod. Paano man lalaban yun? So, yun lang, no? Yun yung siguro sagot ko sa tanong ni Hunter. Bilang ako po ay sumusuporta sa gobyerno at sa polisiya ng Pangulo laban sa droga, yan po ang aking sagot, no? Pero yung tanong niya ay direkta sa mga loyalista. So, kung meron pong loyalist, no? Pwede nyo pong sagutin sa comment section yung tanong po ni Hunter. Tinatanong niya kung nagustuhan ba daw natin yung naging war on drugs ni dating Pangulong Duterte. I-comment nyo lamang po sa baba. Pero yung mga share ko po sa inyo ay aking pong personal na insight at opinion at yun po yung sagot ko kay Hunter na isa pong DDS. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.